Oh guys, kumusta naman? Ginagastusan talaga nila yan. Anyway, good morning. This is Edo the Explorer. Anyway, today is our day 2-ish here in Kaohsiung, and we have a packed itinerary today. So sana ma-achieve nating lahat. So, we're going to San Phong Temple today, and then dire-diretso na yung itinerary natin. And the weather today is supposed to be sunny, pero so far, medyo gloomy. But it's okay. So, today, mag-iikot-ikot lang tayo within the city. Ito yung mga Pier 2, Kaohsiung Music, ano ba yun? Center, parang gano'n. Ayan, so picture-picture lang tayo, ikot-ikot, kain. It's a packed day, pero hopefully, relaxing naman siya. And, ipakita ko lang sa'yo or sa inyo what you can see here in the city. So today naglalakad lang tayo dun sa bus stop natin. Kasi I don't think merong malapit na train doon, but so far yun ang tinuro sa atin ng best friend natin na Google Maps. So we don't have any reason not to believe it. So yun, so punta lang tayo dito, travel tayo dun sa San Phong Temple, and then ikutin natin, tignan natin. Maganda daw eh. So we'll see if it's true. If it's not, malalaman nyo. Okay, I'll see you in a bit. So habang wala pa yung sasakyan, magkwentuhan muna tayo. So itong Kaohsiung, maliit lang siya. It's a small city. Pero, I mean, paano ko ba siya i-describe? Para siyang very laid back. Ganito. Yung Taipei is, ikumpara mo sa Tokyo. Itong Kaohsiung, pwede mong ihambing sa Osaka. Parang gano'n. Na medyo mabagal ang takbo ng lahat. Hindi ganun karaming tao. Katulad ngayon, kita nyo. Ayan, pakita ko sa inyo. Walang masyadong naglalakad. Katulad ng sa mga super big cities. Ganun siya. Pero syempre, you still have the comforts of the big cities. Kasi syempre, yung meron silang LRT, meron silang transit system na maayos, 'di ba? Na predictable. Meron sila ng mga ferry nila, ganyan. So, okay talaga siya. Kaya lang, if you're looking for that snappy, alam mo yon, super city feel, hindi ito yon. Pero gusto mo lang ng relax, ayan, katulad ko, na medyo nag-a-adjust kasi alam niyo naman sanay ako sa mabilis. So this one is really a good way to slow down a little bit. Ang only thing siguro dito is that dahil nga medyo provincial feel siya ng konti, is yung ibang mga menu nila, or they don't have a lot of, hindi, pero marami ring English translation, yung mga pagkain, yung mga menu, ganyan. Katulad nung, pinuntahan ako ng dinner kahapon ng Japanese restaurant, wala silang English menu. Pero, kunento naman sa akin, hindi naman kunento, pero dinescribe naman sa akin nung staff in English, kung ano yung pagkain. So, in that way, medyo okay naman, diba? So, yun. Tsaka yung mga tao, disiplinado din, they wait. Katulad nun, nandun lang sila dun sa may stoplight, ayun o, yun.
Sila yan. Nasa stoplight lang sila, nakapila pa sila, na nakatayo sila together. Hindi yung parang nagsisiksikan sila. So anyway, so yun, disiplinado yung mga tao, ganyan. Nakakainggit. So, of course, hindi naman din siya super perfect, pero yun nga lang, ma-appreciate mo talaga what an orderly place can bring or feels like, parang gano'n. So yun, hinihintay ko lang yung bus ko. I think in a minute or so, nandito na yun. Okay? So dito pala sa bus nila sa Taipei or Taiwan in general is normally you do 2 taps. So magta-tap ka pag sakay mo, tapos magta-tap ka rin pagbaba mo. Ganun siya generally. Yung generally na hindi ka lang magta-tap is yung din sa boat nung nag-ferry ako. Hindi ako nag-tap doon kasi isang tap lang. Yung pagbaba mo hindi na kailangan. So, guys, ang lakas ko talaga dito sa Kaohsiung. Ito yung temple sa likod ko. Ano ba? Binalot nyo pa. Binalot nyo pa para sa unveiling para sa akin. Hindi na kailangan. Okay lang. Ano ba kayo? Munti ko pa siyang hindi makita. Sabi ko, nasa na? Guys. So I think ang ine-expect ko ngayon, pag nandito ka sa harap, meron tali, hilahin ko, tapos bubukas siya. Sabi na pina-renovate daw to eh. So I'm very excited. Tignan natin. Itong mga tao dito talaga, full of surprises. Ayan, ito na. Tignan natin. Oh, di ba? Kumusta naman yung lakas ng araw? At wag ka, katabi ng templo, meron tayong character na ganoon. Ayan siya. Sanfeng. Ayan. Ayan siya. Tara, tingnan natin sa loob kung ano meron. Nasa likod ko ngayon ang Sanfeng Temple dito sa Kaohsiung. Alam niyo ba na isa ito sa pinakamagandang temple sa buong Taiwan? Ang temple na to ay 300 years old na and it's dedicated to Neza, also known as the third prince of the Taoist belief. Tinatawag din itong Red Lantern Temple dahil maraming red lanterns na nakasabit doon sa kanyang courtyard sa gitna. Sabi nga nila, if you want one of the best views nitong temple na to is you want to go back medyo padilim na para lahat ng mga lanterns ay nakailaw na. Ang temple nito ay active temple, so hindi lang siya pang sightseeing. So when you go inside, you have to also remember to be respectful dun sa mga nagdadasal. Ang daming lantern sa taas. Meron kaya akyatan? Baka mapatalsik ako. Ganda. Tsaka amoy na amoy mo yung incense. Tapos alam nyo ba, natutunan ko dun sa trip ko sa Vietnam na pag pala mag-aalay ka ng incense, it's supposed to be odd numbers, 1, 3, 5. Ganun pala siya dapat. Yun pala yung ano doon. Kasi hindi daw maganda na even numbers yung yung sa incense.
Medyo, medyo umiinit na siya. Pagkatapos natin dito sa Sanfeng Temple, itong nasa likod ko ngayon, ito ay isang canal. At papakita ko sa inyo, tignan natin kung ano itsura niya, ha? Sample lang. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon is babaybayin natin tong kanal na to dahil ang ending nito towards that direction is Love River. So, let's go! Isa pa na napansin ko dito pala, parang hindi sila maagang nagbubukas ng mga, halimbawa sa mga breakfast stuff. Ewan ko, wala pa akong nakita. I'm not saying na ganun talaga siya, pero so far, parang ganun yung observation ko. Na hindi sila maagang nagbubukas ng mga tindahan nila. Parang ganun. Again, I could be wrong, pero mag-aalas 9 na, kanina pa ako naglalakad. Wala akong makita na parang, alam mo yon, hole in the wall na nagtitinda ng mga breakfast nila, mga onion cake, ganyan. Parang wala akong makita. O baka naman nasa maling lugar ako. Hindi ako na may kasalanan, sorry. Pasensya na. So, from the canals, natumbok natin itong Love River. And then, we will just walk. Teka lang. Okay. So, from walking the canals at around 10 minutes time, tinumbok natin itong Love River. Ayan siya sa likod, nakita nyo. Ang ganda, malinis. And then, we'll head on south para sa Love Pier naman. So, ito, relaxing walk lang to along the Love River para makadating tayo sa Love Pier. Okay? Alam nyo, ang isang maganda na siguro subconsciously ma-appreciate nyo pag nagtagal kayo sa kakaikot dito sa Kaohsiung is at konti yung tao. Katulad ngayon, alam mo yon, you can take all of the videos and the selfies that you want na hindi masyadong marami yung mga taong iniiwasan mo. At saka, kita nyo, malinis hindi mo malinis, pero I mean, walang masyadong tao so you can take good shots. Yun yung maganda sa kanya. At kung gusto mo lang ng tahimik, it works as well, diba? Isang hinahanap ko na lang ngayon, gusto kong kumain sandali. So hopefully, yeah. Hopefully may madaanan tayong makakainan. Ayan, sumama ka sa video. Ayan. Ayan. Hi. Hello, Ben. Meron akong na-meet dito sa Kaohsiung na Pilipino. Hi, mag-hello ka. Hello. Magandang umaga po. Oo, matagal na po kayo dito sa Kaohsiung? A little only. A little only? Mga 10 minutes, ganon? 5. 5, okay. So, okay lang po ba magpa-picture tayo dito sa love sign? Ayan. Ayan. Okay po. Okay, sige po. Okay. Teka lang, mahangin. Baka tumambling na naman yung camera ko. Ayan. Ready po. Smile. 1, 2, 3. Ayan. Okay na. Thank you. Salamat po, ma'am. Ingat po kayo rito. Salamat din. Okay, bye. Okay, sa wakas, we're eating already. And
nahanap ko tong stall na to. It's close by Kaohsiung Music Center. And we are having this one. Para siyang French toast dish. And then, soy, my favorite. Sarap. So this is going to be our breakfast. Kailangan natin mag-breakfast ng konti kasi pinapawisan tayo. So let's give it a go. Anong oras na rin pala, no? Grabe. Holy crap, mainit siya. Sarap. Parang siyang French toast na merong pork floss. Tignan natin ng... Hindi ko alam kung ito mga sauce na to, pero sige, tikman natin. Go. Konti lang muna. So, nahanap ko pala tong ano na to. Ang pangalan niya is Guza Way Breakfast Restaurant. Nandito siya sa corner. Sa harap siya nung church. So, nandito siya sa kanto na to. Ayan. So, okay siya. Masarap yung pagkain, mainit. And then, breakfast place siya katulad ng mga nasa Taipei. And it has very good reviews naman. And the food is good also. Guys, mga nakilala ko pala rito. Kung sa Pilipinas baka nawala na. Ay, wait. Kung sa Pilipinas siya, baka nasa sala na yan ng ibang tao. Ayan. Di ba? Ang cute. Nakalain mo yan. Maraming mga ganyan dito. Parang sobrang random. Random lang na biglang may oso. Nakakatuwa. At hindi ninanakaw. 'Di ba? Parang hindi siya nawawala. Saka siya kaya to sa bag ko. Parang magandang keychain to. Yeah, hindi siya nawawala. Yes. Yun pala yung sinasabi ko. Hindi siya mawawala. Malaki eh. Sige, bye. So ngayon, tayo naman ay pupunta sa Kaohsiung Music Center. Nasaan siya? Ayun, sa likod. Let's go. Guys, medyo naliligaw tayo siguro. Tandaan nyo, laging pag nagta-travel kayo tapos hindi nyo makita yung pinupuntahan ninyo, ang suggestion ko sa inyo is please wag po kayong mahihiyang magtanong. Kasi it will save you a lot of time kung magtatanong kayo. Kasi kung isang turo lang, you can make the right turn at hindi na kayo maligaw-ligaw. Please gawin nyo po. Wag po kayong mahihiya. Hindi po normal po ang mawala pag nagta-travel. So tayo po ay magtatanong. Katulad ko na. Medyo naliligaw ako sa magtatanong tayo. Ni hao. Kaohsiung Music Center? Yes? No? Nothing? Okay. So, pwede pong magtanong pero piliin nyo siguro kasi hindi niya alam kung nasaan. Pero, lakad tayo. At least I tried, diba? Nandito tayo ngayon sa Kaohsiung Music something Center. Ayan. Kaohsiung Music Center. Ayan. So apparently, ito parang concert venue to. And then merong mga permanent exhibits sa loob. And ang unique ng shape niya, it's by the coast or dito sa may tabi ng mga tubig-tubig dito. So it frames the coast area very well, or yung harbor. Ayan siya. And then sa gabi, maganda ilaw niyan. Nakita ko na siya kagabi, kaya lang syempre dahil iba yung dala kong camera, hindi ko siya ma-appreciate. But yes, this is it.
Siguro dahil maganda yung venue, subukan nating sumayaw ng mga TikTok trends. Okay, ready na kayo? Of course, hindi natin gagawin yan. No, never. Alam nyo, kahapon, nandito si Ultraman. Buti na lang nagpunta na tayo nung isang araw kasi ngayon wala na siya. Wala na po si Ultraman dito. Natapos na kasi meron pa mga rides and parang piyesta doon nung isang araw. Tapos today wala na. Ayan. Ayan yung Kaohsiung Music Center. Ayan, ganyan yung shape niya. Galing, no? Ang dami na nilang binabaklas. Pero ang sarap lang maglakad-lakad dito. Very quiet. Parang gustong aralin yung U-bike na yun. Gusto ko mag-bike. Paano nakalakad ng lakad? Ayan, oh. Ganda, oh. Tada! Picture nga tayo. Nakita nyo ba yan? Yan ay isang boat in the shape of a car. Ayan. So, nandito tayo ngayon. Naglalakad tayo dito sa may marina. Ayan. Ayan siya sa likod. Ayan. Sa likod siya. Dami pa nila doon. Iba-ibang kulay sila. So, nandito na tayo ngayon sa Pier 2. Yan. Maraming mga artwork dito. Kaya nakakatuwa. Katulad nitong nasa likod ko. Yan. Yan. Marami kang makikita. And one thing na na-notice ko sa kanila is they really love their art installations. Kung napapansin ninyo. Yan. But this one is good. Gawa yata ito sa chain. Teka, pa-picture tayo dito. Kung meron pa kayong lugar sa kwarto nyo, pwede ito. Ayan, yung bridge na yan. Pupunta tayo dyan, para pakita ko sa inyo from afar what it looks like. Ayan. Ang ganda, no? Nung curvature niya. Pupunta tayo dyan. Let's go. Guys, sigurado ba kayo dito sa decoy na naisip nyo? Bakit ako lang hindi naka-white? Okay lang ba yon? Hindi kaya ako mas patan? Magbe-blend ako? Sigurado kayo, ha? Tangina nyo, pag ako nakita rito, ha? Bakit kayo white lahat? Di ba usapan? Ba't di nyo kasi sinabihan na white ang costume natin? O sige, bahala na. Ito, sa likod ko, ang Great Harbor Bridge na nandito sa Wharf number 2. Ang ganda-ganda ng shape niya. Very fluid, And there's actually 2 floors where you can go up and hang out. And pupunta tayo dyan. It's one of the main features dito sa Wharf number 2 or Pier 2 nila. Ang ganda. Sobrang ganda. Sobrang nakaka-amaze actually how they were able to structure it that way. Pero syempre, knowing all of the artsy stuff dito sa Kaohsiung and of course in general sa Taipei, this is not surprising.